Mga ka-teammates, nandito tayo sa the best place on earth. Ah? Good morning mga ka-teammates! Welcome back to another exciting Canadian road trip. Today, may special tayong kasama. Meet my childhood friend, Errol, together with his lively wife, Alma, na syempre, game na game din sa adventure natin today. We practically grew up together. Magkasama kami nung mga bata pa kami. Aral, laro, lakad, pasyal, kantahan, syempre, kasama na rin dyan yung mga kalokohan namin noon. Pero habang tumatanda tayo, life takes us in different directions. We eventually went out separate ways para i-pursue ang kanya-kanya naming profession. Ako, napunta sa field of medicine, while Errol pursued engineering and eventually became a geodetic engineer here in Canada. So imagine, after all those years, nagkita ulit kami, not just for a quick coffee or simple reunion, but for a whole day road trip. Oh, thank you Errol and Alma for spending the day with us and for taking us around this beautiful side of British Columbia and Alberta. Ang saya lang isipin na dati kung saan-saan lang kami kumagala nung mga bata pa kami. Ngayon, pang-international na yung road trip namin. Level up na ang lakad natin, my friend. But before anything else, breakfast muna tayo. And since we're in Canada, saan pa ba tayo pupunta? Of course, sa Tim Hortons. Coffee, breakfast sandwich, and konting catching up bago simulan yung long drive. So after breakfast, coffee loaded, stomach full, at complete na ang buong team, let's hit the road. Our first stop for today is Lone Breck Falls. Ang ganda naman dito, hindi mo na kailangang mag-hike ng sobrang layo. Park ka lang, konting lakad, tapos boom! Andyan na agad ang falls. At grabe, ang lakas ng bagsak ng tubig, oh. Ramdam mo talaga yung power ng nature. Medical tip na muna tayo mga ka-teammates. Kapag malapit ka daw sa waterfalls, mas mataas ang concentration ng tinatawag na negative ions sa hangin. So, hindi naman ito miracle cure, pero maraming tao ang nagsasabing mas relaxing ang feeling at mas gumagaan ang mood. Kaya kung bakit parang ayaw mong umalis dito, baka hindi lang dahil maganda ang view. Diba? Okay, lubos-lubusin na muna natin. Picture-picture na muna tayo bago tumuloy sa next stop. So from waterfalls, lipat naman tayo sa mining town ng Sparwood. Habang nagdadrive, ang ganda lang talaga ng scenery. Every curve ng road, parang postcard. At alam ninyo kung ano ang favorite part ko sa road trips? Hindi lang yung destinasyon, kundi yung mga kwentuhan habang nasa sasakyan. Minsan, doon lumalabas lahat ang mga childhood memories na akala mo nakalimutan na namin. At syempre, walang katapusang asaran. Well, ganon talaga kapag matagal nang magkakaibigan. And finally, eto na siya, the world's largest truck. Sa video, parang okay lang, maliit lang siya, pero kapag tumabi ka, grabe, parang feeling mo, napakaliit mo, parang grade 1 lang ulit kami. Okay guys, puntahan naman natin yung tinatawag nilang world's biggest truck. Yun, nandito to sa Sparwood. Pupuntahan natin. Yung gulong pa lang nito, mas matangkad pa sa karamihan ng tao. Imagine driving this, no? Feeling ko, bago ka makaliko, nasa kabilang barangay ka na. Ginamit pala ito noon sa pagmimina
at kaya nitong maghakot ng daang-daang toneladang bato sa isang biyahe. Functional ito mga ka-teammates, pero sabi nila dahil tumaas na daw kasi ang presyo ng gasolina, kaya nagpark muna siya dito. Siyempre, joke yun. Hello mga ka-teammates, ngayon nandito naman tayo sa kanina yung biggest, merong happiest, ngayon smallest. So ano yung smallest na yun? Tingnan natin ha. So ito daw yung smallest chapel in the world. Yun. Punta natin mamaya. It's the smallest chapel in the world. Punta natin. Tingnan natin kung gaano ka-liit yung chapel. So, alam nyo, magandang yung may planong magpakasal. Diyan kayo magpakasal kasi kayo lang ang nandun, so tipid kayo sa guest. So, world's smallest chapel. Then, from the world's largest truck, punta naman tayo dito sa world's tiniest chapel. Seryoso, pagpasok namin, 4 lang talaga ang kasya. So sabi namin, since 4 naman tayo, mag-renewal of vows kaya tayo para konting bisita lang meron. Pero, kunwari lang naman mga ka-teammates. Imagine kung may choir dito, sa labas na sila kakanta, at kung may photographer, sa bintana na lang siya sisilip. Pero kidding aside, nakakatuwang reminder itong maliit na chapel. Hindi kailangang ingrande ang lugar para maging meaningful ang isang moment, di ba? Sometimes, the smallest places create the biggest memories. After our fun stops sa Sparwood, tuloy naman tayo sa isa sa mga pinakamagandang places sa Alberta. Ito yung Waterton Lakes National Park. Habang papalapit kami, napapansin nyo ba na iba talaga ang vibe dito? Hindi siya kasing busy ng van. Mas tahimik, mas relax, at parang mas local ang dating. Tapos pagdating namin, parang postcard ang bawat anggulo. Crystal clear yung lake, majestic mountains, at malamig na hangin. Ito yung klase ng lugar na hindi ka magmamadaling umuwi. Ang unang mapapansin mo talaga ay yung iconic na hotel. You know, yung nandun sa taas. That is the famous Prince of Wales Hotels. Akala ko dati, vacation house siya ng Queen of England, pero ang totoong kwento pala, itinayo ito noong 1927 ng Great Northern Railways at pinangalanan sa Prince of Wales para sana mahikayat siyang magstay dito noong Canadian tour niya. Ang twist, hindi rin siya nagstay dito. Pero kahit ganon, naging isa ito sa mga pinaka-photograph hotels sa Canada dahil sa sobrang gandang location niya overlooking the lake. Imagine waking up every morning with this view,
Feeling ko kahit alarm clock, hindi mo na kailangan. So pagkatapos naming mag-enjoy sa lake, bumaba naman kami sa maliit na town ng Waterton. Ito yung nakikita natin kanina sa taas, no? Ang cute nitong place nito. Isang maliit na mountain village na kompleto sa cafes, restaurants, souvenir shop at mga taong chill lang ang lakad. Hindi mo mararamdaman na nagmamadaling mga tao rito. Parang ang schedule nila ay, well, let's just enjoy life first, everything else later, no? And just like that, natapos na ang isang buong araw ng road trip. Pero alam niyo, minsan, hindi doon nagtatapos ang adventure. Doon pa lang nagsisimula. Habang nakapalibot kami sa fire pit na ito, mainit ang apoy, malamig ang hangin, at mas umiinit ang kwentuhan. Napag-uusapan namin lahat, mga pangarap namin noon, at kung paano kami dinala ng buhay sa iba't ibang parte ng mundo. Nare-realize ko, time changes people. Life changes our address, even our profession. But true friendship has a way of picking up exactly where it left off. Parang walang lumipas na panahon. At siguro, yun ang pinakamagandang souvenir na maiuwi namin sa trip na ito. Hindi lang pictures, hindi lang videos, kundi memories with people who have been part of our story since the very beginning. So mga ka-teammate, if you enjoyed this adventure, please don't forget to like this video, subscribe kung hindi ka pa part ng Team, paki-click na rin yung notification bell para sama-sama pa tayo mag-explore ng mas maraming hidden gems dito sa Canada at sa iba pang bahagi ng mundo. Remember, collect places, but treasure the people you share them with. Because at the end of the day, destinations are beautiful, but friendship makes every journey unforgettable. See you on the next adventure, mga teammates. Until then, bye! Habang naglilibot kami, may bonus pa. Biglang may mga deer na naglalakad lang. Parang sila ang may-ari ng park, oh. Kami ang nakikibisita. No? So, reminder ko lang mga ka-teammates, dito bawal talagang pakainin ang wildlife. Mas okay na hayaan natin silang mabuhay naturally para safe sila at safe din ang visitors.